Purihin po nating muli ang Panginoon. Itaas natin ang kanyang pangalan. Sa lahat po ng mga kapatid sa Paysawan, Bataan, sa mga minamahal naming mga senior citizens, lalo-lalo na po yung mga nasa ibaba, sa mga panauhing regular na dumadalo na po sa ating church, at doon po sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa ating YouTube channel, no? Binabati ko po kayo ng isang maalab at mapagpalang umaga. Samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Ama, pinupuri ka namin. Ang buong sambahayan ng Lord's Temple ay nagpupuri sa iyo. Umaharap kami at nagpapakumbaba sa iyong harapan sa ngayon. Patawarin mo po kami sa aming anumang kasalanan, sa aming nagawa. Naway linisin mo kami ng banal na dugo ng Panginoong Kristo at paghariin ng banal ng Espiritu. Nagpapasalamat kami sa iyong araw-araw na kalinga, probisyon, pag-iingat at walang sawang pagsusubaybay sa amin. Gayon din ang mabuting kalusugang alay mo sa amin. Ama, buksan mo ang aming mga pandinig at naway maliwanag naming maunawaan ang mensaheng dilaan mo sa aming lahat. Naway maging karapat-dapat kami sa iyong pagpapala at madama ng mga nangangailangan ang iyong mapagmahal at taos-pusong pag-ibig. Madama rin namin nawa ang buong kapayapaan sa araw na ito at sana'y mapagpala ka rin naman namin sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Purihin natin muli ang ating Panginoon. Muli, good morning po sa inyo lahat, no? Ang paksa natin ngayon ay kapupulutan ng mga aral na kasalukuyang nagaganap po sa ating panahon. Magatid nawa ito ng panibagong kaalaman, lakas at sigla sa lahat ng mga makikinig na umaasa sa kanyang biyaya. Ang pamagat po ng ating paksa ngayon ay out of control. Ito po ay mula sa aklat ng Ecclesiastes, Kabanatang 8, mula 1 hanggang 17. No? So, dumating na po ba sa buhay niyo yung meron kang gustong gawin? No? Madali lang naman, no? Pero hindi mo magawa dahil wala kang control sa nais mong gawin. Gusto mong gawin pero hindi mo magawa. No? May mga gusto kang baguhin para gumanda, para maging maayos, pero hindi mo magawa dahil wala sa iyo ang control. Ang hirap po noon, ano? So madalas, desperation po ang hatid nito sa atin. No? Madali lang naman kung iisipin mong gawin, pero hindi mo nga magawa dahil wala sa iyo ang control. No? Sa mga nakalipas na panahon, ang pabago-bagong takbo ng ekonomiya, kalagayan ng panahon, mga aksidente, issue tungkol sa kalusugan, kamatayan, ay hindi na po nakalulugod sa buhay. Pero wala po tayong magawa. Maraming iba pa. Isama pa natin ang mga matataas na bilihin sa merkado na patuloy na tumataas habang ang piso naman ay bumababa ang halaga. Ang dahilan po, wala sa atin ang kontrol. Kung ano lang po yung naririyan, yun lang ang maaari natin panghawakan. Mahirap po yung kalagayang ito. Halimbawa, naranasan mo na ba na habang nagmamaneho ka ng kotse o motorsiklo, bigla ka na lang nabulaga dahil nagulungan ng sasakyan mo ang mga nakakalat na lang 100. Naramdaman mo na lang na dumudulas ang sasakyang minamaneho mo kahit na nakaapak ka na sa preno. Patuloy na dumudulas ang gulong nito at wala kang magawa dahil wala sa iyo ang kontrol. Nakakatakos po ang karanasang ito. Naranasan ko na rin po ito. No? Siyempre, gusto natin tayo po yung may kontrol sa lahat ng bagay. Kapag ang sasakyan ay hindi na po lumiliko kahit na pinihit mo ng manibela o kaya hindi mo mapahinto, may malaking problema ang darating sa iyo, sigurado. Nakakatakot po to at walang taong gustong mangyari ito sa kanya.
Ang pangunahing tema po sa aklat ng Ecclesiastes na aking tatalakayin ay tungkol po sa maraming bagay sa buhay ng tao. No? Una, yung kawalan ng kontrol ng tao sa anumang bagay. Kung kaya natin kasing kontrolin ang lahat ng bagay, hindi na po tayo tao. Diyos na po tayo. Di ho ba? No? Ang katotohanan, wala talaga tayong kontrol sa maraming bagay. Naka-stuck tayo sa isang nasisirang mundo at hindi natin alam kung ano ang mangyayaring sa mga susunod na panahon. Nakikita natin ang mga bagay na gusto nating baguhin, ngunit talagang hindi natin magawa. Nakikita rin natin ang mga bagay na hindi patas sa maraming bagay. Pero wala rin tayong magawa. Kaya nga, dahil wala tayong kontrol sa halos lahat ng bagay, marahil ito ang magdadala sa atin sa kapakumbabaan. Sa buong kabanata ng aklat, mahalagang yakapin natin ang pagpapakumbaba sa gitna po ng mga kabiguan sa buhay. Huwag tumigil at siyempre huwag namang sumuko. No? Patuloy tayong humingi ng karunungan sa Diyos. Basahin nga natin yung aklat sa mga ngaral 8. Una, walang katulad ang taong marunong na kayang magpaliwanag ng mga bagay. Ang karunungan ng tao ay nakapagpapasaya ng mukha at ang simangot ay nawawala. Ngiti nga tayo ngayong umaga. Ngitian natin ang Panginoon. O kahit na mahirap ang buhay, alam niyo, kayo magrereklamo, no? Ngumiti ka lang. Tama sinabi niya, mawawala yung kunot na mo. Alam mo yun, no? Amen po ba? Nakita ko yung mga nanay, masaya kagad eh. Nakangiti na kagad eh. Totoo po yun, no? Wisdom is the life-changing, no? Naapektuhan ng karunungan ang ating pamumuhay. Ang karunungan ay isang pagpapala po mula sa Diyos. It's good to live wisely. Sa buong aklat na ito, no, hinihimok tayo ng may akda sa matalinong pamumuhay, no, ha? Na sa halip na maging mangmang, magtiyaga tayo. Kahit sa gitna ng mga kabiguan na ibinabahagi nito, karunungan pa rin po ang mangingibabaw. Ang pangunahing layunin ng may akda ay targetin ang lahat ng mga paraan na sinusubukang buuin ng tao. Ang layunin nito ay tungkol sa buhay na hiwalay sa Diyos. No? Iniisip po ng may akda na ginugugol ng mga tao ang kanilang mga panahon sa pamumuhunan ng lakas at emosyon sa mga bagay na sa huli ay walang pangmatagalang kahulugan o kahalagahan. Sayang lang. Sayang. No? Ang mensahe ng Ecclesiastes ay gaano man kahirap ang mga bagay sa buhay natin dahil sa sumpa sa sangkatauhan na nagmula sa makasalanang pamumuhay sa mundong ito, may layunin pa rin biyaya para sa lahat. May namamalaging pag-asa at kasiyasiyang buhay habang lumalakad tayong kasama ng Diyos. Puntahan po natin ang pinakarurok ng kapangyarihan, Roman number 1, the authority. Meron bang anumang bagay na mahirap sa tao kung magpapasakop lang siya sa may kapangyarihan sa halip na tutulan niya o subukang labanan ito? Naintindihan po ba niyo yun? Andiyan yung kapangyarihan, hindi natin pwedeng tutulan o labanan kasi. Ganun po yun, no? Hindi ba mas mabuting sa halip na labanan po natin ito ay mas mabuting magpasakop tayo at sumunod? Ano kaya ang mangyayari kung ikaw ang pipili ng magiging boss mo? Lagyan mo sa isip yun. Ano kaya kung ako ang pipili ng magiging boss ko? At kung hindi mo gusto ang ipinagagawa niya sa iyo, baguhin mo lang ang ipinagagawa niya. Imagine a world where you choose every government official and write and pass every law. At kung hindi mo gusto ang isang bagay, palitan mo lang. Isipin mo kung saan ikaw ang susulat ng mga tuntunin ng mga batas sa moral. Sino ang lalabas na Diyos sa mundong ito? Hindi ba parang ikaw na ang Diyos? Ikaw ang may kapangyarihan. It's make-believe and it would be horrible because let's be honest. Maguguluhan tayo dahil hindi natin kaya yon. Okay? Sa katunayan, ang mga may kapangyarihan ay
may makalupang paalala na hindi natin kontrolado ang lahat. Ang unang bahagi ng kabanatang ito ay tumatalakay po tungkol sa pakikitungo ng tao sa hari. Pakikitungo ng tao sa hari. Ito ay isinulat ng isang tao at inisip niya na magkaroon siya ng direktang pakikipag-ugnayan sa hari. Bilang isang tagapayo, isang lingkod, isang taong direktang nakakalapit sa hari. Malaki ang kapangyarihan ng hari, alam natin yan. Kapag pinagsama niya ang kapangyarihan at kasalanan, magkakaroon ng matinding pang-aabuso at kawalan ng hustisya. Kaya nga, ang sabi sa Mangangaral 8, 2 talata, sundin mo ang utos ng hari dahil ipinangako mo sa Diyos na gagawin mo ito. Pangako po ito ng tao sa Diyos o pangako ng Diyos sa hari. Halimbawa, ang mga Israelita ay dapat sumunod sa hari, samantalang binigyan ng Diyos ang hari ng kapangyarihan, kaya sa anumang paraan, ito ay dapat umiral. Ngunit ano ang pinakasusi ng talatang ito? Ang sabi po sa Mangangaral 8:3, huwag mong pababayaan ang tungkulin mo sa hari, at huwag kang sasama sa mga nagpaplano ng masama laban sa kanya, dahil kayang gawin ng hari ang anumang gustuhin niya. So, ang susi ay dapat magsikap tayong sumunod sa mga may kapangyarihan. Dinisenyo kasi ng Diyos ang mundo upang gumana ang kapangyarihan at magpakumbabang pasakop sa mga ito. Ito po yung ideya ng Diyos. Hindi po ito ginawa ng tao. So, everyone has to submit to someone, even it is just the government. No? Walang sino man ang makakatakas sa buhay ng mga nagsasarili at mananagot lamang sila sa kanilang sarili. Ang totoo, ang pakikitungo sa kapangyarihan ay mahirap po dahil hindi mo makontrol ang tao. May ilang uri ng kapangyarihan na ngayon ay nararanasan nating lahat. Halimbawa, puntahan natin yung letter A, types of authority. Unahin natin dyan yung pamilya. Alam ko, may mga kapangyarihan ka dyan. Ang mga magulang ang mamumuno sa tahanan. Listen everybody. Ang mga anak ay dapat sumunod. Ang tatay ang dapat na maging ulo ng pamilya. Huwag natin baluktutin ang patakaran. Yan po yung patakaran. Yan po yung types of authority. Yan po yung tipo ng autoridad o kapangyarihan na dapat nating dalhin sa buhay natin. Ang tatay ang dapat maging ulo ng pamilya. It is not the other way around. Ikalawa, work. Kailangang may namamahala sa trabaho. Ando doon ang boss, o kaya yung manager, o yung supervisor, at yung iba pa. Sila yung mga namamahala, sila yung mga leader doon, sila yung mga nangunguna, no? Ikatlo, yung church. Sa church po, idinisenyo ng Diyos ang simbahan na magkaroon ng mga pastor. Mga matatanda na mamumuno sa simbahan. Sila yung itinakda ng Diyos na may kapangyarihan sa church. Naintindihan nyo? Ang kailangan natin gawin ay sumunod lang. Sila po yung authority. Get? The next is government. Itinalaga ng Diyos ang pamahalaan. Ang original na layunin ito ay para sa ikabubuti ng mga tao. Kaya ang pangunahing kailangan natin ay ang hustisya at dapat ibigay yon ng pamahalaan sa mamamayan para sa maayos na lipunan. Ang totoo niyan, ang Biblia po ang nagtalaga ng mga institusyon na ito. Hindi natin ito pwedeng labanan. Hindi natin pwedeng baguhin. Yan po yung itinakda. No? Again, ang pinakapuso sa mga bagay na ito ay dahil po sa pangako ng Diyos. Ang Diyos ang nag-utos sa atin na magpasakop. Sumunod tayo, no? Hindi dahil gusto natin ang taong nasa kapangyarihan. Kundi ito ay tungkol sa pagmamahal at pagsunod natin sa Diyos dahil sa paggalang sa Kanyang kapangyarihan. Regardless kung sino man yung taong ilagay diyan. No?
So ganito po sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa 1:14-15. Ang sabi niya, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. No? Sabi po niya sa verse 21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Nandiyan na po yun eh. Wala tayong pwedeng gawin kundi tumupad at sumunod lamang. Ngunit paano? Paano kung hindi ka sumasang-ayon sa kapangyarihan? Paano kung ayaw mo magpasakop? Paano kung nagre-rebelde ka? Basahin natin yung mga ngaral 8:3-7. Huwag mong pababayaan ang tungkulin mo sa hari at huwag kang sasama sa mga nagpaplano ng masama laban sa kanya dahil kayang gawin ng hari ang anumang gustuhin niya. Sa verse 4 po, makapangyarihan ang utos ng hari at walang makakatutol dito. Verse 5, ang sino mang sumusunod sa kanyang utos ay hindi mapapahamak. Alam ng taong marunong kung kailan at kung paano gagawin ang isang bagay. Yun po yun. Kung may gusto tayong gawin, gusto nating baguhin, ayaw natin to, gusto natin noon, huwag kang magmamadali. Relax ka lang. May kanya-kanyang panahon ang lahat ng bagay. Ang hari ay may ganap na kapangyarihan. Ang tawag dito ay absolute power. Magagawa niya lahat, kahit na masama, gagawin niya. Kahit na anong gusto niya, pagka gusto niya gawin, gagawin niya. Kahit masama. Kapag hindi tayo sumasang-ayon, huwag natin bastang tatalikuran at lalabanan ng hari. Tiyak na makasasama ito para sa atin. Sabi po sa verse 6, dahil ang bawat bagay ay may kanya-kanyang tamang oras at pamamaraan ng paggawa, gaano man kabigat ang kinakaharap ng tao. Verse 7, dahil walang sino man ang nakakaalam ng hinaharap, walang makapagsasabi kung ano ang mangyayari. That's it. Hindi natin alam yan eh. No? Ang Panginoon alam niya. Kaya nga, kailangan pong balansihing mabuti ang mga bagay. Bagamat hindi dapat tumalikod sa harap niya o lumayo o magrebelde o lumaban, hindi dapat panindigan ang isang masamang layunin. Dito, kailangan marunong magbalanse ang tao sa mga bagay-bagay. Pagdating sa kapangyarihan, sumunod. Kapag sinuway ang utos ng hari, mapupunta ang tao sa maling direksyon at hindi ito makakabuti para sa kanya. Ang utos ng hari ay hindi nababalik. Ganun po yun. Ang salita kasi ng hari ang pinakamataas. Sinabi po ng may akda, kung susunod ka sa hari, magiging mabuti ang lahat. Walang masamang mangyayari sa iyo, pero kung magre-rebelde ka, masama ang kahinat na nito, kaya mag-ingat. No? Of course, hindi naman lahat ng bagay ay ating tatanggapin at hindi natututulan. No? May ganung kaisipan tayo. No? At karapatan po na riyan. Pero pansinin natin, may kanya-kanyang tamang panahon at pamamaraan ang sabi. May panahon para sumuway sa kapangyarihan at kung kailan dapat sumunod. Kapag ang usapin ay may kinalaman sa Diyos at sa tao, Diyos ang sundin mo sa halip na tao. Yan ang maliwanag. Yan ang karapatan mo. No? No? Kapag ang usapin ay may kinalaman sa Diyos at sa tao, Diyos ang sundin mo sa halip na tao. Isa pa, may time press laban sa mga issue at tingnan mo kung ang napili mo ang pinaka-the best. Kung ito ang gagawin mo, mangangailangan ka ng karunungan. Kaya ang paggawa ng mga bagay ay hindi po basta ginagawa o iniisip dahil sa tingin mo magagawa mo kagad. So paano natin ito isasabuhay, no? Kung titingnan natin yung malaking larawan, no, nagbabala ang mayakda laban sa isang padalos-dalos na diskarte sa pakikitungo sa isang makasalanang hari. Na siyang may kapangyarihan sa lahat. Remember, siya ang may kapangyarihan sa lahat. Oo, may panahon para ipilit at itanong na tama ba ito? At may panahon para sumuway at alam na matalino kung kailan gagamitin ito.
Wisdom ang kailangan dito. Hindi perpekto ang pamahalaan. Alam natin yan. At walang pamahalaan perpekto. Wala tayong hari sa ating pamahalaan, ngunit meron tayong mga taong nasa kapangyarihan at ito ay umiiral sa kasalukuyan. May matalinong paraan para hamunin ang proseso at may panahon para sumuway sa kanila, ngunit kailangan ng karunungan. Here, we need a balancing act. Letter B, the balance act. Basahin po natin Roma chapter 13, verse 1 and 2. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at sila'y paparusahan. Maliwanag po, no? Itinakda ng Diyos yan, yung mga tumututol at lalaban, paparusahan. Sinabi po ni Jesus na ibigay kay Caesar kung ano ang na kay Caesar. Maging mabuting mamamayan tayo, bumoto, huwag tumanggap ng mga suhol, isulong ang makatarungang pamahalaan, ipagtanggol ito at iba pa. Doon po sa aklat ng mga gawa, nalaman natin na may mga pagkakataong maaring magmalabis ang pamahalaan. Nangyayari po yan. Hindi lamang sa maraming bansa. Noon, ngayon, at hanggang ngayon. No? Kung mangyayari ito, basahin po natin ang aklat ng mga gawa at timbang natin kung kanino tayo susunod. Ganito po kasi ang sinabi ni Apostol Pedro sa mga gawa 5:29. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Yan po yung maliwanag. Number 1 na doktrina po yan. No? Diyos ang susundin mo, hindi tao. Diyos. Pagka nagkakaroon ng conflict between man and God, lagi pong nasa taas ang Diyos. No? Sa Russia, no, may mahigpit na batas na nagbabawal sa evangelism. No? Ipinagbabawal nila ang pagbabahagi ng mga pananampalataya sa labas ng gusali ng simbahan o iba pang mga lugar na itinalaga ng pamahalaan. Bawal ang mag-imbita sa mga tao para dumalo sa simbahan. No? Hindi maaaring mag-conduct ng Bible study kahit sa loob ng iyong tahanan. Kita niyo po yun? Ang hirap po nun. Paano yun? Andun ka na nga lang sa bahay mo para mag-conduct ka ng Bible study para sa kasambahay mo. Bawal yun pag nahuli ka. Makukulong kayo at hindi alam kung kailan kayo lalaya. No? Ngayon po taong 2024 na. No? Huwag nating isipin na hindi pwedeng mangyari yan dito sa ating bansa. Malay nyo, hindi tayo may control nito pero alam natin kung sakaling ipagbawal nila ito, sino ang dapat natin sundin? Ganito po ang sabi ng may akda ng Ecclesiastes 8:8-9. Kung paanong hindi mapipigilan ng tao ang hangin, hindi rin niya mapipigilan ang kanyang kamatayan. Tulad sa isang labanan, hindi siya makakatras at ang kasamaan niya ay hindi makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. Pinagmasdan ko ang mga bagay na nangyayari rito sa mundo. Nakita kong ang mga tao ay may kakayahang saktan ang isa't isa. May kakayahang saktan ang isa't isa. Alam natin na limitado ang kapangyarihan. Wala talagang absolute power. Wala po. Absolute power corrupts. Wala tayong gaanong control gaya ng iniisip natin. Maski ang mga hari. Gayunpaman, meron po silang kapangyarihan. Kapangyarihang saktan ang iba. Marami. Pahirapan mo yung mga mamamayan mo sa taxes. Bigyan mo ng matataas na bilihin. Huwag mo asikasuhin ang bayan mo. Maghihirap sila, sinaktan mo na sila. Ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan para pahirapan ang iba. Gayon din ang pang-aabuso sa kapangyarihan na nagpapahirap sa mamamayan at sa buong bansa. Kaya ito ang dapat na maghatid ng kapakumbabaan sa mga nasa kapangyarihan. Hindi lamang mga mamamayan ang dapat mamuhay ng may pagpapakumbaba,
kundi pati na rin ang mga nasa kapangyarihan. Tulad po na sinabi ko kanina, anuman ang kapangyarihan, maaari itong gamitin para saktan at mahirapan ang iba. Ang mga mamamayan ay maaaring abusuhin ng mga namumuno na nagpapayaman sa kapangyarihan. Maaaring umabuso ang mga nanunungkulan sa pamahalaan at hindi malayong maging tiwali o korap. Alam natin yon, mga taong power-hungry, mga taong hindi nabubusog, may panahon na kailangan tutulan ng pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan. Kaya, sa bawat pagkakataon, pagdating sa pagpili, piliin nating sundin ang Diyos kaysa mga taong nasa kapangyarihan. Sapagkat hindi natin kayang kontrolin ang mga nasa kapangyarihan sa pamahalaan, sa ating sistema, kailangang mabuhay tayo ng may karunungan. Alamin at pag-aralan natin kung kailan at paano tayo hindi sasang-ayon sa kanila, kung kailan at paano tututulan ito. And this will bring us to Roman number 2, the wicked and the righteous. Verse 10, chapter 8, verse 10. Nakita ko ring ibinuburol ang masasama. Sila ang laging pumapasok sa banal na lungsod ng Jerusalem at doon gumagawa ng kasamaan. At pinupuri pa sila ng mga taong taga roon mismo sa lugar na ginagawa nila ng kasamaan, wala itong kabuluhan. Ganyan po ang buhay. Kung sino pa ang masasama, ang siyang pinupuri. Sinasabi nilang masama ang taong namatay sapagkat nagnakaw sa kaban ng bayan. Maraming mga ginawang anomalya ang taong namatay, pero nung mailibing na, pinuri nila ang taong ito sa bayan kung saan siya nakagawa ng maraming katiwalian. Nakita po ng may akda ang kawalang kabuluhan nito. So nabubuhay tayo sa isang nasisirang mundo sa hirap dahil sa kapabayaan ng namumuno. Ngunit kapag namatay na, ang masasamang tulad nila, no, ay pinupuri pa ng tao. Minsan, nagiging bayani pa. Sa ilang malalaking bansa, ang mga diktador ay pinupuri bilang mga dakilang pinuno. Kabilang dito yung ilang mga may kapangyarihan na lihim na gumagawa ng kasamaan at kung mamatay na ay pinupuri habang sila ay nagpuprosesyon sa katiwalian na parang mga banal. Ito ang epekto ng pamumuhay sa isang nasisirang mundo kung saan nangyayari ang mga hindi makatarungang bagay. Ang mananampalataya, siyempre, naghahangad ng katarungan, kaya lang, madalas hindi na masumpungan ang katarungan. Sa wakas, ang masasama ang siya pang pinupuri at ipinagtatayo ng bantayog. Gising ba kayo? Mukhang namumukay ang mata ng kapatid. Alam niyo, sabi sa inyo, matulog kayo ng maaga eh. Sabado eh. Sabi ng kapatid doon. Ang malungkot, natatakasan ng masasama ang kanilang mga gawa. Kaya sabi sa verse 11, ang hatol sa kasamaan ay di agad iginagawad. Kaya naman ang tao'y nawiwili sa paggawa ng masama. Ayan po yun. Kasi wala eh. May kapangyarihan sila, hindi nahatulan. Yun nga mga hinatulan na, hindi naman nakukulong eh. Di ba? Anong klaseng buhay ba meron tayo sa mundo na ito? Minsan naman, justice delayed. Pagka justice delayed, justice denied. Alam niyo ba yun? No? Ang hatol sa kasamaan ay di iginagawad. Kaya naman ang tao'y nawiwili sa paggawa ng masama. Yung corruption. Di ba, ang dami na nakulong, pero ang dami pa rin gumagawa ngayon. Wala hong tigil eh. Kasi nga, nawiwili sila sa paggawa ng masama dahil hindi naman sila nakukulong. Biro niyo po, ang batas natin yun eh. Para magkaroon ka ng kaso, kailangan ang winaldas mo 50 milyon. Ha? 50 million dapat para magkaroon ka ng kaso. Sa mga ano po yun sa mga nasa pamahalaan. Pagkatao, hindi. Pag nagnakaw ka ng candy at nahuli ka, lagot ka sa barangay. No? Inaabuso ng mga tao ang biyaya ng Diyos.
Inaabuso nila ang kapangyarihan binigay sa kanila ng mamamayan at ng Diyos. Hindi sila marunong mahiya at matakot. Wala sila nun. As a general rule, in government and in every institution, kapag hindi na ipatupad ang hustisya, magpapatuloy ang kasamaan at kasalanan. Sa maraming pagkakataon, hindi na uunawaan ng tao ang mahabang pasensya ng Diyos sa kanya. Natututo pa rin ang tao na tumanggap ng suhol pagdating ng eleksyon at ibinuboto pa rin yung mga taong magnanakaw. Kasalanan ng tao eh. Naintindihan niyo? Nagbigay siya ng panahon sa tao para magsisi at magpakumbaba. Ngunit sa kabila nito, inaabuso ang biyaya ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ang ganito. Ganito po sinabi ni Apostol Pablo sa mga magsisisi. Sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10, sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Sabi nga po ng iba, di ba, yung mga taong ito parang mga walang puso. Ako, sinama ko na yung mga atay tsaka balon-balunan eh. Wala sila nun. Wala silang pakiramdam. Hindi nila alam kung ang tao ay nakakakain pa o nakakapagbayad pa ng kuryente, kaya napuputulan, hindi na makapagbayad ng bahay, hindi na mapag-aral si Dudoy dahil walang pera, kapos. So, dapat natin ipagpasalamat ito dahil sa kalungkutan buhat sa Diyos. Ang kalungkutan buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago na maghahatid sa atin ng kaligtasan. Ipanalangin po natin na magsisi ang mga masasamang taong ito. No? Pag-pray natin na sana magkaroon pa sila ng pakiramdam. No? Sana malasahan nila yung hirap na nalalasahan ng mga mahihirap. Basahin natin yung mga ngaral 8, 12 hanggang 13. Kahit ang isang tao yung magkasala ng 100 beses at mabuhay pa ng matagal, alam kong mas mabuti pa rin ang kahihinatnan ng taong may takot sa Diyos. Amen po ba? Amen, no? Nakita nyo, no? Yan, no? Kahit ang isang tayo magkasala ng 100 beses at mabuhay pa ng matagal, sabi niya, pero alam kong mas mabuti pa rin ang kahihinatnan ng taong may takot sa Diyos. Importante yun eh, yung takot sa Diyos. Alam mo yun? You know, when you enter the house of God, kilabutan ka, kapatid. Mananayo ang balahibo mo sa iyong mga braso dahil, alam mo yun, nadadaba mo kagad ang presensya ng Diyos. Dahil ang Diyos ay banal. Naintindihan niyo yun? Sabi po sa verse 13, hindi magtatagal ang buhay ng taong masama na walang takot sa Diyos. Magiging parang anino ang buhay niya. Sandali lang at agad mawawala. Sabi niyo, bakit yung kapitbahay ko, masamang tao, hindi mamatay-matay? Alam niyo kung bakit? Binibigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na makapagsisi. To be fair. To be fair. Kasi paano kung yung taon to masama, pinatay mo na kagad? Paano kung nung gabi yun, nagbubulay-bulay yun? Magbago na kaya ako ng buhay. Magsisi na ka. Pinatay mo kagad. Paano yun? Ganun po ang dahilan kung bakit yung mga kapitbahay ninyong nakakainis ang pag-uugali, nakakasulasok ang mga buhay, binigyan sila ng pagkakataon ng Diyos na magkaroon ng chance. No? Give them a chance. Minsan tayo, daig pa natin ng Diyos eh. Sana mamatay na yan. Diba? May mga ganun tayo mga prayer eh. No? Hindi naman yung formal na prayer na sana mamatay na siya. Hindi, sabi mo, ang sama ng tao niya, sana mamatay na siya. Sabi niya, hindi pare, masamanda mo yan. Hindi, binigyan ng Diyos ng pagkakataon po yun. Bigyan. Marahil kulang ka sa pakikipag-usap sa kanila, kaya nagkakaganon yung tao. No? Alam nyo, bagaman tila matagumpay ang masasama, hindi ito ang katapusan ng mga bagay. Nagsasalita ang may akda ng may pananalig na mas mabuti pa rin ang kahinatnan ng taong may takot sa Diyos. Mas mabuti pa. Sa huli, malaki po ang bayarin ng kasalanan. Alam natin lahat yan. Sa simula, maaring nag-i-enjoy sila sa kanilang mga nakulimbat na yaman, buhat sa kaba ng bayan, may kilig ng kayabangan, mga panandaliang kasiyahan na nararanasan,
Ngunit sa huli ay huhusgahan sila ng Diyos. Kaya minsan, maiisip natin na talagang hindi patas ang mga bagay gaya ng mababasa natin sa verse 14. Ang problema lang sa mundong ito ay kulang minsan ang mga taong matuwid pa ang siyang napaparusahan ng parusang para sana sa masasama. Nangyari na ba sa inyo ito? No? At ang masasama naman, ang siyang tumatanggap ng gantimpalang para sana sa mga matuwid. Ito man ay walang kabuluhan. Walang justice. Diba? Yung magnanakaw, konti lang ang ninakaw nito, ang tindi ng parusa, mamumuntin lupa kagad. Ito mga nagnanakaw ng milyones, hindi po nakukulong. At may mga bodyguard pa. No? Kataka-taka. Unfair, di po ba? Yan po ang problema ng mundong ito. No? O sino pa yung mga matuwid, ang siya pang napaparusahan ng parusa na para talaga sa masasama. No? Ang talatang ito po ay totoong nangyayari at kung minsan ay mahirap tanggapin, ang hirap lunukin. Minsan ang taong gumagawa ng tama, ang tinatanggap ay yung nararapat sa masasama. Kung minsan naman yung gumagawa ng hindi tama, ang napapala nila ay mga bagay na nararapat sa matuwid. Dahil po nasisira na ang mundong ito, ang buhay ay hindi na po nagiging patas. Minsan, ang timbangan ng hustisya ay may daya. Napansin niyo ba yun? Yung timbangan ng justice natin, Justice Department, parang may sapi, no ha? Hindi na siya pantay. Pag tinignan mo, hindi naka-zero eh. Hindi maka-Diyos, kundi makasandibutan. Minsan, nakakataka sila, ngunit sa huli, no? Hahatulan sila. Nakita na natin ito sa maraming pagkakataon. Minsan yung mga hinatulan at nakulong, aba, ang gagaling pa mangaral sa Kongreso. Ha? Kakagulat talaga. Sabi ko, bakit nangyayari ito? What's happening? Ang tanong ay, ano ang gagawin natin? Doon sa mga nananalig, no? Isuot natin si Kristo sa buhay natin. No? Asahan ang hustisya, huwag mawala ng pag-asa, huwag tayong mawawalan yan. Isuot natin si Kristo. Alam mo si Christ, ang daming injustices na naranasan. Tandaan niyo po yun. Ano ba naging kasalanan ni Jesus? Wala naman siyang kasalanan O bakit siya hinuli? Patas ba ang hustisya? Bakit yung nakakulong na mamamatay tao at saka magnanakaw, pinalaya? Tapos siya namang walang kasalanan, siyang hinulit, siyang kinulong at pinahirapan. At sa takdang panahon, ipinako sa krus at namatay, subalit muling nabuhay. Diba? Anong gagawin natin sa mga nananalig? Isuot natin si Kristo, manampalataya tayong patuloy, huwag mawawala ng pag-asa. Basahin po natin talatang 15. Kaya para sa akin, pakinggan niyo to, mas mabuting magpakasaya ang tao sa buhay. Walang mas mabuti para sa kanya dito sa mundo kundi ang kumain, uminom, at magsaya. Palakpakan ng mga tao dyan. Sa ganitong paraan, mararanasan niya ang kasiyahan habang nagpapakapagod siya sa buong buhay niya na ibinigay ng Diyos sa kanya dito sa mundo. Hindi pa po tayo tapos, baka pumapalakpak na mga tenga natin dyan. Ulitin ko po ang basa, no? Para sa akin, mas mabuting magpakasaya ang tao sa buhay. Walang mas mabuti para sa kanya dito sa mundo, kundi ang kumain, uminom at magsaya. Sa ganitong paraan, na mararanasan niya ang kasiyahan habang nagpapakapagod siya sa buong buhay niya na ibinigay ng Diyos sa kanya dito sa mundo. Kaya inirekomenda ng mga ngaral na magsaya kayo dahil walang mas mainam para sa mga tao sa mundong ito kundi kumain, uminom at magsaya sa buhay. Sa ganoong paraan daw ay makakaranas sila ng kaunting kaligayahan kasama ang lahat ng pagpapagal na ibinigay sa kanila ng Diyos sa silong ng araw sapagkat ang buhay ay maikli lamang. Nais ng mga ngaral na huwag tayong mawalan ng pag-asa sa buhay na ito dahil ang buhay ay walang kabuluhan. Ang pinakamainam na makukuha natin sa buhay na ito ay kumain, uminom at magsaya. Ngunit tunay lamang natin matatamasa ang mga kasiyahang ito sa pamamagitan ng pagkatakot at pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya.
Ang kasiyahan ay isang gantimpala para sa mga nagtatrabaho. To the point na hindi tayo talaga mag-i-enjoy sa buhay. Dahil at the end of the day, si Jesus lamang ang makapagbibigay ng kasiyahan sa atin. Amen po ba? Kaya maski yung pagkain, inuman, hindi rin po siya makakapagbigay ng kasiyahan sa atin. Kasi sabi ko nga, at the end of the day, ang makapagbibigay lamang ng kasiyahan sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Puntahan natin yung Roman number 3. Human limitations. Mangangaral 8, 16, hanggang 17. Habang pinagsisikapan kong intindihin ang mga nangyayari sa mundo, nalaman ko kung gaano kaabala sa trabaho ang mga tao araw at gabi. Nakita nyo? Araw at gabi. Ang masakit, madalas, ang pag-asa natin ay sa trabaho. Ang pag-asa natin nasa yaman, nasa tao, wala sa Diyos. Yun ang malungkot. Pakinggan niyo po yun, ha? Huwag kayo masyado. Okay lang po magtrabaho. No? Okay magtrabaho. Kailangan natin kumain kasi. No? Pero dapat, ang pag-asa lagi nasa Panginoon. Verse 17. Nakita ko rin ang mga ginagawa ng Diyos dito sa mundo. Walang sino man ang makakaintindi nito. Kahit ano pa ang gawin ng tao para intindihin ito, hindi pa rin niya ito maiintindihan. Kahit sabihin pa ng marunong na naiintindihan niya, pero ang totoo, hindi niya talaga naiintindihan. Iba ang Diyos eh. Ang isip natin sa isip ng Diyos, hindi pareho. Akala kasi ng iba, o ng ilan, marunong na sila. Iniaasa ng tao ang kanyang puso sa kaalaman. Tumingin siya sa Diyos at ito ang natuklasan niya. Limitado pala ang kaalaman at panahon ng tao. Limited, very limited. Yung life natin, very limited po yan. Hindi natin alam kung kailan. Yung kapatid natin, 72, masigla, umatin sa church. Kasama yung kanyang minamahal na asawa, sabay silang lumalakad patungo sa church. Hindi mo iisipin na hihinto na pala ang oras para sa kanya. Hindi natin pwede sabihin, bata pa ako, malakas pa ako, healthy ako, ako sa doktor eh, sabi ng doktor, ang ganda, 100% ang health mo. Huwag po natin asahan maski doktor. Ano niyo yun? Limitado po yung kaalaman at panahon ng tao. May mga bagay na hindi niya kayang gawin. Mga bagay na hindi niya maintindihan. Mga bagay na hindi niya alam sapagkat limitado siya. Kulang. Masarap mamasyal sakay ng bisikleta. Isa ito sa mga paborito ko nung bata pa ako. Alam natin na mas mabilis ang kotse. Makokontrol mo ang bilis nito. Gusto mo bilisan, gusto mong hinaan. Maaari mo itong pabilisin pa hanggang gusto mo. Pero kapag nalubog sa baha, hindi ito tatakbo. Limitado rin pala ang kakayanan ng kotse. No? Hindi lang ng tao. Kung tayo ang mamamahala, binigyan tayo ng pagkakataong mamahala, tiyak na babaguhin natin ang ating mga limitasyon. Ngunit hindi rin po natin magagawa ito. Sapagkat Diyos lamang ang may kapangyarihan. So ano ang mabuti nating gawin? Kung ang Diyos lang pala ang talagang may kapangyarihan at maaaring makagawa ng mga bagay na gusto natin, ano ang dapat nating gawin? Letter A, seek humility, not control. Kailangan maging mababa ang loob natin. Magpasako po, sumunod, at kilalanin ang makapangyarihang Diyos. Alam niyo, ito po ang na-observe ko, no? Madalas, ipinagtatanggol ng pride ang kanyang sarili. At ayaw sabihin ng pride na magpakumbaba tayo. Pride seeks to control us. Kailangan magpakumbaba po tayo. Ganito po ang sinabi ni Jesus sa Mateo 23:12. Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Basahin ang Biblia. Hayaan mong palawakin ito ang iyong pangunawa kung gaano kalaki ang Diyos at kung gaano ka kaliit. Wala po tayong dapat na ipagmalaki. Tumingin kay Jesus ng may pananampalataya.
Ginawa ito ni Jesus mismo para sa atin. Nagpasakop siya sa kanyang mga magulang, nagpasakop siya sa mga namamahala, nagbayad siya ng buwis. Nagpasakop siya sa Ama, nagkatawan tao, nagpakumbaba, ipinako sa krus at muling nabuhay para sa atin. Kita niyo po yun? Lahat po tayo na tumanggap kay Kristo, mga nakipag-isa kay Kristo, ay pinagkalooban ng Diyos ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan. Naintindihan niyo ba yun? Sino po ang tumanggap niyan? Sino po ang merong kaligtasan? Di ba? Kung ikaw ay ligtas na sa panahon ito, anong dapat mong gawin? Letter B. Count your blessings in the brokenness. Bilangin mo. At ilahad mo pagdating ng Biyernes. Sabihin mo kung ano yung mga pagpapalang tinanggap mo sa Panginoon. Huwag mo siyang ikahiya. Huwag yung nakaupo ka lang at nanonood sa mga nagpapatotoo. Bilangin mo yung mga blessing na yan, kapatid. Huwag mong palampasin ang mga pagpapala sa buhay. Kapag nakita mo ang kawalan ng katarungan, kapag nakita mong nakakalusot ang masasama at iba pa, huwag mawalan ng pag-asa. Dahil mahirap ang buhay, darating ang kawakasan, at habang tayo ay nagsusubikap para sa katarungan, habang namumuhay tayo ng wasto at seryoso sa buhay, hindi tayo dapat magapi ng kasalanan at malimutan ang mga biyayang bigay sa atin ng Diyos. Nagdidwell tayo sa mga negative. Tingnan natin yung mga favor na ibinigay ni Lord sa atin. Dati wala ka naman trabaho, bigla ka nagkaroon ng trabaho. Dati nanganganib na hindi ka makapagtapos ng pag-aaral, ngayon nakapagtapos ka na. Ang tanong kung nakatapos ka na ng pag-aaral, anong ginagawa mo para sa Panginoon? Meron ka bang ginagawa para sa Panginoon? Hindi ba ito yung malalim na panalangin mo noon? Nasaan na yung mga panalangin na yan? Nasaan yung mga patotoo na yan? Nakita niyo po yun? Ang mundong ito ay nasisira, ngunit marami tayong dapat tamasain. Hindi natin kayang ayusin ang mundo, hindi natin maililigtas sa mundo. Isa lang makagagawan to, tanging si Jesus lamang. Amen po ba? Dapat tayong magsikap na mamuhay na katulad niya. Magmahal na katulad niya, ipahayag natin siya sa isang wasak na mundo at sa gitna nito, mag-enjoy tayo sa buhay. Paano ka ba mag-enjoy sa buhay? Di ba? Alam mo yung nag-enjoy ka lang naman sa buhay pagka nakakasunod ka sa Panginoon eh. Right? Tama? Hindi naman masaya ang buhay mo dahil nakabili ka ng matagal mo ng pangarap. Di ba? Hindi naman yun walang kaligayahan doon. Ang tawag doon, tuwa. Uy, ang ganda nito. Wala pong kaligayahan dyan. Pero kapag tayo nakatutupad sa kalooban ng Diyos, maginhawa ang paghinga mo maghapon, mahimbing ang tulog mo sa gabi, kontento ka sa buhay mo. Nakilala po natin si Jesus. Siya ang pinakamatuwid na tao na nabuhay kailanman. Tumanggap ng kaparusahan na dapat ay sa mga masasama. Ngunit alam ba niyo na pinagkatawaran ng Diyos sa atin ang mga gawang matuwid niyang anak na si Jesucristo? Kaya ginawa ni Christ yung para tayo maging matuwid lang sa mata ng kanyang Ama. Hindi ka magkakaroon ng totoo at pangmatagalang kagalakan sa gitna ng isang wasak na mundo. Tandaan niyo, mauubos ang pasensya mo. Hindi mo matatamasa yan kung hiwalay ka kay Jesus. Ngayong umaga, umattend ka rito, nakikinig ka, nakita mo yung mundo kung ano, nakita mo kung ano yung mga umiiral, asa ng pag-asa mo. Imagine mo kung wala si Christ sa center stage ng buhay mo, nasaan ka ngayon? Sabi nung awit kanina. Nakita niyo yun? Nasaan si Christ sa buhay mo? Nadadama mo pa ba siya? Nakakapiling mo ba siya? Natatanong mo ba siya? Nababanggit mo ba yung mga mabubuting bagay na ginagawa niya na ipapatotoo mo ba sa kapwa mo? Tandaan mo, hindi ka magkakaroon ng totoo at pangmatagalang kagalakan sa gitna ng isang wasak na mundo kung hiwalay ka kay Jesus. Siya ang pinakamalaking pagpapala
sa buhay nating lahat. No? After seeking humility, after counting your blessing, what's next? Focus on believing God, not controlling God. No? Kapag nagsasalita tayo tungkol sa pagpapasakop sa hari, tandaan natin ang sinabi ng may akda, sundin ang utos ng hari. May sapat ba tayong tiwala sa hari, sa Diyos? Sapat ba ang pananampalataya natin sa Diyos para magpasakop sa may kapangyarihan na inilagay niya sa buhay natin? Magtiwala po tayo at pakita natin ito sa pamamagitan ng pagsunod. Sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, basahin natin ang panaghoy ng may akda sa Ecclesiastes mula 10 hanggang 13. Ulitin ko to, babasahin ko to. Nakita ko ring ibinuburol ang masasama. Sila ang laging pumapasok sa banal na lungsod ng Jerusalem at doon gumagawa ng kasamaan. At pinupuri pa sila ng mga taong taga roon mismo sa lugar na ginagawa nila ng kasamaan. Wala itong kabuluhan. Kapag ang taong nagkasalay hindi agad pinarusahan, naiisip din ng iba na gumawa ng kasalanan. Kahit ang isang tao yung magkasala ng 100 beses at mabuhay parang matagal, alam kong mas mabuti pa rin ang kahinatnan ng taong may takot sa Diyos. Hindi magtatagal ang buhay ng taong masama na walang takot sa Diyos. Magiging parang anino ang buhay niya, sandali lang at agad mawawala. Sinabi po ng may akda, alam kong mas mabuti pa rin ang kahinat ng taong may takot sa Diyos, subalit hindi ito magiging mabuti sa masasama. It's been pointed out, no? Sinasabi niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Hindi natin maaaring manipulahin o kontrolin ang Diyos na gawin kung ano ang maibigan natin gawin. Manalig tayo sa Kanya 24/7. Mabuti siya at makatarungan, tapat at maaasahan. Tanggapin natin siya sa Kanyang salita. Sa oras na to, magtatanong ako, okay ba kayo ng Panginoon? Ikaw, sarili mo, okay ba kayo ng Panginoon? Lord, okay ba tayo? Let's be honest. Nananalig ka ba at nagtitiwala sa Kanya, anuman ang dumating? O sumusunod ka lamang pagka happy days? O happy hour? Tanda mo, siya ang Diyos ng mapagkakatiwalaan at kahit na ano pa mangyari, kahit na ano pang mga kawalang katarungan sa mundo, huwag kang magmadali. Huwag kang magagalit. Matuto kang maghintay. Lahat ng bagay, marami tayong gusto. Gusto ko nito, gusto ko nun. Sana ganito, sana ganyan. Pero bakit hindi nangyayari? Dahil wala tayong control. Wala tayong kapangyarihan. So, kailangan kang maghintay. Ganito po sinasabi ng aklat ng mga awit 37:7. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka. Maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umundad man sila. Sa ating lahat ng mga mananampalataya, hilingin natin sa Diyos ngayon na tulungan tayong mamuhay ng may karunungan, may pagpapakumbaba, mamuhay ng may kagalakan sa gitna ng dusa, mamuhay sa pamamagitan ng matibay na pananampalataya sa gitna ng wasak na mundo. Huwag tumingin sa ibaba, sa halip tumingin kay Jesus. Purihin ang makapangyarihang Diyos. Purihin natin ang makapangyarihang Diyos. Tayo po ay manalangin, iyuko natin ang ating mga ulo at saliksikin din natin ang ating mga sarili sa panalangin ngayong umaga. Panginoon, tunay ang ikaw ang kahapon, ngayon at bukas. Salamat sa lahat ng mga kahangahangang proteksyong ipinagkaloob mo sa amin sa gitna ng makasalanang mundo. Salamat sa iyong pag-ibig na inihayag sa amin. Nagpapasalamat kami sa mga aral na aming napakinggan, lalong nagtumibay ang aming pagtitiwala at pag-asa sa iyo, Panginoon. Sana'y manatili kami sa ganitong pagtitiwala
upang hindi makapandaya ang kaaway. Lubos ang aming pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Sa pagkatapos ng aming gawain, tanggapin mo ang aming pasasalamat. Maging masunurinawa kami sa iyo at mamuhay sa iyong walang hanggang pag-ibig. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at kaluwalhatian sa panahong ito at sa mga darating pa. Sa iyo ang karangalan, ang kaluwalhatian. Amen. Tumayo po tayong lahat at tanggapin natin ang bendisyon ng Panginoon. Itaas natin ang ating mga kamay sa Kanya. Damahin natin ang biyaya ng Diyos sa umagang ito. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos, ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay mapa sa ating lahat ngayon at magpakailaman. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ang Panginoon, magbatihan tayo sa bawat isa.